mag-iingay tayo. We all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas. Mag-ingay tayo! Iyan ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating mga Pilipino. Oras na hindi pakinggan ang kanyang hamon sa Marcos administration. Galit na nga ho itong si Tatay Digong at mukhang napuno na sa mga tambaluslos. Mga Duterte diehard supporters, handa na ba kayo? Tara, pakinggan ho natin ang birada ng isang magaling na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Congressman yan, mga senador. Baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami yung ibang maghingi ng hangol kami ng pera, putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in... Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because his speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Yan, Mayor. Tama. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year?
Do not make yourselves an exception. But the office of the president, how much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng make COA the guardian of the people's money, open up everything including yours, kayong taga-COA. I'm asking the president. Make it public because this is my country. You do not keep secrets about what is happening to my country because this is my country. And I will make, sabi ko, lahat ng sa tungkuha. So yung forces kung tinitira ninyo, kine-question ninyo kung ano-ano, kayo. Yung police, ganon rin. So ganon ang sabihin ninyo, corrupt ang police, you're no better than the police. The fact that you hide something there, it is by itself a corrupt practice. Make it public now, or I will ask every Filipino, be he a farmer, an accountant, a teacher, soldier, police, mag-iingay tayo. If you will not join me, so be it. I will do it alone. I have the kingdom of Jesus Christ backing me up. O ayan yung hamon ni Pangulong Duterte sa Marcos administration na magkaroon ng audit diyan sa Kongreso. Franz Castro Romualdez kasama po ang opisina ng presidente upang malaman ng sambayanang Pilipino kung sino ang nagwawaldas sa kaba ng bayan. Kasama kuwa, i-audit rin ng magkaalaman na dahil si Vice President Inday Sara lang ang tinitirada nila. Matindi po itong hamon ni Tatay Digong. Kung ayaw nilang gawin, anong sabi ni Tatay Digong? Mag-ingay tayo. Basta kami dito sa Bisdak, Pilipinas, sasama kami kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit saan man panig ng Pilipinas, gustong mag-ingay ni Tatay Digong, susuportaho kami sa pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Duterte!